Sandali, cut direct. Yung angulo ng dimple ko, okay ba? Pwede. Yung shades, kailangan makita ha. Iniram ko pa kay Celia Rodriguez to. Okay, go! Ano, yung tuwalya, nandiyan ba talaga yan? Direct. Pawisin ako eh. Kasi palakain ako ng steak eh. Okay, takin! Takin! Hindi na kaya direct eh. Dami ako nakain ng kanin kanina. Pero ng jacket. Direct, ang dami mo nang request eh. Bale, magja-jogging ako. Alam mo, nagda-diet na ako ha. Hindi na ako masyadong nagra-rise ha. Okay, let's go! Okay ka na? Dali lang direct para na matago yung chubbiness. Ay, direct, sandali yung props na saging. Ay, sandali. Nakalimutan ko. Okay na ako, direct. Tumingin-tingin ka lang. Lumingon-lingon ka lang. Maging isang Pinoy Explorer! Ano mo lang? Dimple. Ang saging! Ang saging ang pinagkukunan ng potassium. Ang potassium... Ano ginagawa mo? Eto, pinapaliwanag ko nga itong saging eh. Wala pa kayo kasi kung lagi kayo nawawala na yung balin eh. Saan ba kayo nagpupunta? Nag-uumpisa na yan, hinahanap kayo ni Direk. Ba't ikaw nakaganyan? Anong ginagawa mo? Inuumpisa ko na nga yung segment natin, di ba Ba't hindi mo saging? kami inaantay? At kung pa kayo ihintayin, eh lagi kayo nawawala. Teka nga, Hindi na alam kami mo, nawawala. nararamdaman kong gusto nga palitan ito eh. Ano? Bakit ano yung outfit mo na yan? Ito, parang hindi lumaan lang. Ano? Eh, maginaw eh. Parang sama ng mga ginagawa mo. Pakikita kita ba? Ang style dyan mga kapatid. Tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Ganyan! Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang... Maging isang Pinoy Explorer! Oh. Bakit ganun ka? Siyempre, parang yung dimple steady. Ba't may saging naman yan? Ba't saging ang segment mo? Ang segment natin, di ba? Kakain tayo ng saging. Kain ng saging. Anong kain ng saging? Caving sa sumaging! Halika na! Tara na! Halika na! Tara! Mga kapatid, ito na po, umpisa na po natin ang segment natin. Caving sa sumaging. Let's go! Lumingon-lingon ka lang. Marami ka pwedeng matuklasan. Ito ang Pinoy Explorer! Maging isang... Maging isang, sorry sa Papa Direk ha. Maging isang Pinoy Explorer! Sumaging Cave, here we come. Nakapag-caving ka na ba? Yung mga dinadaan-daanan lang, pero I know ito legit na caving ko na Ang tawag nila rito sa sumaging, ito rin yung pinaka malalim na kuweba. 160 plus meters pababa ang lalim niya. Yung sa Torongan Cave sa Ibayat, ginawa ko dati. Nakakatakot talaga, nakakanervous. Pero yun, mga ano na yun, mga 30 or more. Pero hindi lalagpas sa 50 meters yung binaba namin na yun. But this one daw is a 160 plus meters. So, delikado talaga. Naghihintay na pala ang guide namin na si Jory. Ay, naka, ito na tayo. Si Jory na kasama naming nag-biking noong isang linggo ang mag-guide din sa amin sa loob ng Sumaging Cave. Teka, ano, dito tayo dapat napapagat. Sinimulan na namin bumaba ng hagdan papuntang cave entrance. Dito pa lang nakakahingal na. Ano, tuloy ba natin yung basketball mamaya? Okay, so ito po yung entrance ng cave. And nandun po yung mga kasama natin. Wow, ito na yung entrada. Bawat baguhan daw na pumapasok ng Sumaging Cave ay kailangang may kasamang guide. Kumbaga, no guide, no entry. At 5 tao bawat guide ang maximum number na pinapayagan. Ayos. Ibig sabihin, ito ang buhay natin. Kayo ang buhay namin dito. Oo, guide yan. Opo. Sabi sa amin, talagang delikado ro to, pero kakayanin naman ano. Let's go! Nakikita nyo ba kung gaano katarik ang daan pababa? Kung mahina-hina ang loob at tuhod mo, dito pa lang aayaw ka na. Pero kung mapapansin nyo, maliwanag pa sa part na ito. Kaya bago kami pumasok sa madilim na kuweba, binigyan muna kami ng briefing ni Jory. Welcome po sa Sumaging Cave. Thank you. And you're about to enter the deepest cave in the Philippines, which is actually around 163 meters below the ground. sinasabi ko, 163 meters. Hindi lang daw pinakamalalim na kuweba ang trio ng Sumaging, Latipan at Lumiang Crystal Caves.
Panglima rin ito sa longest cave sa Pilipinas, sa habang 4,000 meters. Kung ganoong kalalim at ganoong kahaba, aba, delikado talaga. Kaya itinuro din ni Jory ang tamang paraan ng pagbaba sa kuweba. Okay, so you ready? No! Ready! Ready tayo! Ready tayo. Yes, yes. Ready tayo. Teka muna, alam nyo mga kapatid, dahil ito ang isa sa pinakasikat na kuweba raw dito sa Sagada, we made sure na kasama namin ang Team Pinoy Explorer. Are you guys ready? No! Anong no? Halika, let's go! It's time to explore Sumaging Cave. Anyway, always remember na yung puting bato, madulas siya. Yeah. Basta puting bato yan, madulas. Big cave ang bansag ng mga taga-Sagada dito sa Sumaging Cave. Ito kasi ang kuweba na may pinakamalaking chamber sa lahat ng mga kuweba sa Sagada. Sinasabing may hanggang 60 kuweba sa ilalim ng Sagada na nabuo ilang milyong taon na ang nakakaraan. Unang pinakita sa amin ni Jory ang mga imahe na tumatak sa mga bato. Sa wall natin may mga white spots tayo dito, no? Yeah. But concentrate on this one, this smaller spot, yung white spot na ito. America. Ano yan? Kung titignan ko siya, para siyang drawing ng animal na naka-side view. Booster. Nice one. Roster. So this is the head, the tail, and the feet. Naka-side view siya. Pero meron pa tayong isa dyan sa Yung ceiling. kulay puti. Yung kulay Opo, yung kulay puti. Pusa. Pwede rin. Aso. Let's say na dog in a jumping position. Yeah, jumping. So this is the front leg, the hind leg, the Lutot. tail, Yung mata. yung mata. Sa pagpapatuloy ng aming cave exploration, nalaman namin na naahati sa 3 stages ang pagbaba sa kuweba. Itong una raw ang pinakamahirap dahil mabato at talagang madulas ang dadaanan. Kaya lahat kami dahan-dahan ang bawat takbang, lalo na yung mga nagkakaedad dyan. Tignan mo naman. Alam mo yung dulos niya, no? Okay, ito po yung place na tinatawag namin na guano place. Guano. Opo. Guano, ito po yung mga poops ng paniki. Mas lalo pang dumudulas ang mga bato dahil sa mga guano o dumi ng paniki na nakatira dito sa loob ng Sumaging. So anytime, pwede tayong mapupuan ngayon. Oo. Yeah. Kasi nandito tayo. Dahil medyo mabagal ang grupo namin, pinauna na namin ang ibang grupo na bumababa ng kuweba. Ano yung ingat sa Cebu? Paghinay, paghinay. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi pwedeng ang magpasosi at maselan dito. Dahil kung ayaw mong humawak sa dumi ng paniki, malamang mahulog ka at sa ilalim ng kuweba pulutin. Dami tayo ko nahawakan. Lakad, kapit, kung ano-anong style na ng spelunking ang ginawa namin. Napakalalim talaga ng kuwebang ito. Parang walang katapusan ang daan pababa. Pwede lang mag-imagine na madali lang itong ginagawa namin. Kaunting tiis pa at narating na namin ang kinalalagyan umano ng Reyna. Bale, ito po yung sinasabi natin na Queen of the Cave, no? And actually, she is pregnant. Kung titingnan niyo dito sa I taas, was gonna say that. that's the tummy, the sides are the feet. Medyo rated R nga lang ang rock formation na ito kaya hindi na namin ipapakita sa inyo. Ito po yung isa sa... Mabuti pa ay puntahan na lang natin sa iba pang rock formations. Milyong taon na ang nakakalipas, nasa ilalim daw ng isang malawak na karagatan ang Sagada. Sa paglipas ng maraming taon, humupa ang tubig at umalsa ang lupain. Kasabay doon ay nalika ang maraming kuweba. Isa na roon ang Sumaging Cave, ang pinakamalaki sa lahat ng yungin. At ngayon, nandito ang Pinoy Explorer Team upang galugarin ang kaloob-looban ng dambuhalang kuweba. Nakaabot na kami sa ikalawang stage ng spelunking sa Sumaging Cave. Okay, so from here, magtatanggal po tayo ng mga footwears kasi mas kumakapit po yung nakapa tayo.
And then, parang mafe-feel din natin na para tayo nakakapag-experience ng food spa dito. Nice. Kailangan ko yan. Sa bahaging ito ng kuweba, may mga Wow, tubig sarap, na oh. dumadaloy sa mga bato at naiipon na parang mga munting bukal. Sarap maligo. Posible raw umabot sa freezing point o 0 degrees Celsius ang temperatura ng tubig sa loob ng Sumaging Cave. Kaya ang sarap magtampisaw kung hindi ka ginawin. Gusto ko lang ipakita ito yung nakikita nyo. Ito yung tawag namin dito ay flow stone. Kung bakit siya tinawag na flow stone, kasi kung titingnan nyo, para siyang flowing na nagpo-flow na bato. Parang nga siyang sand eh. Oo pa. Now, alam nyo ba kung paano sila nabubuo? Napansin nyo yung mga bato natin sa labas at sa loob ng cave, di ba? Limestones yan. And actually, yung limestones, 90% yan, calcium. So, when the carbonated water drips onto them or flows onto them, nagme-melt siya. Now, yung mineral content ng limestones, dadalhin niya ng tubig dito sa loob and slowly magdi-deposit uli yan. So ito yun. Yan po yan. So dati wala yan kumbaga. Oo, wala. Ganun. Ganyan din yung process. Ganyan yung process kung paano nabubuo yung stalactite at saka yung stalagmite. 100 years. Hmm. Re-reviewin ko lang kayo ng konti. Kapag ang formation ng nakabitin mula sa ceiling, ang tawag ay stalactite. Letter C for ceiling. Kapag sa ground naman nakausli, ito ay stalagmite. Letter G for ground. Pero come to think of it na yung 1 square centimeter niyan, mabubuo into century. And then once na nahawakan mo pa yan, it takes another century to recover. Ganon sila kasensitive. Pinahulaan naman sa amin ni Jordy ang iba pang rock formation na matatagpuan sa loob ng kuweba. Ay, alam ko. Footprint. Footprint Footprint. ng dinosaur. Good. Marami pa raw formation ng iba't ibang hugis ang matatagpuan sa ibaba. Kaya tuloy ulit sa paglalakad. May holo. Yung mga yan yung tinatawag natin na drum, no? Unfortunately, wala pang nakakapag-try kung gaano kalalim yan. Wala sumusubo? Wala pang Kaya nilang mag-risk. Nakakamangha talaga ang kuweba na ito. Pero habang papalalim ang kuweba, papahirap din ng papahirap ang pagbaba dito. Pati raw ang mga guide namin gagawin naming hagdanan. Itinuro lang sa akin ni Kurt kung saang parte ng kanyang hita at bindi tatapak. Okay? 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 At presto, nakababa na ako. Brother, subukan ko nga pag wala ka. Pero si Yani, palibasa may pagkatuko, kaya bumaba sa sarili niya. Sige. Ako lang. Ako lang. Yung nasa likod natin, yan, isa po yan sa pinaka-highlight ng cave, no? And we call it the King's Curtain. Kung nakakita na kayo ng mga kortina sa mga malalaking kortina, oh, ganyan po siya. Ngayon, yung nakita natin sa taas na King saka yung nakita nating Queen, sumunod sila sa atin dito. Okay? Ang gusto kong gawin nyo ngayon, hanapin nyo sila dyan. Ay, nakita ko na. Saan? Ito yung corona niya. Hindi. Hindi nga yan. Di ba sabi ko sa inyo, kortina yan? Oo. Nagtatago! Yun. Hindi natin sila makikita kasi nasa likod sila. Galing mo talaga. Amir. May tae yan ng kapatid. Okay lang. Sanay naman ako dyan. Bale, ito yung pinaka-end ng second part. Wala pa tayo sa third. Gaya ng sinabi ko, may third part pa tayo, pero optional po yan. Depende po sa inyo kung gusto nyo pumasok doon. Gusto ko, let's go. Go! Pero saan ang daan ng third part? May papasukin na tunnel, may magrarapel na sa lubid, and then yung tubig hanggang dito. Gusto niya? Gusto siya kunan? Kung sinong may gusto, pwedeng sasama sa kanila yung ibang guide. Gano'ng katagal? Mga around 15 minutes. 15 minutes lang. Gusto niya dito? Sino gustong pumunta doon? Wag na, para pauwi na tayo. One. Kuya, wag na. Tunnel. Para Sino gusto pauwi ng na tayo. tunnel?
Tara na, tara na. Wag na. Wag na, direct. Delikado eh. Ay, mababasa ka dito eh. Sa pagtatapos ng Stage 2 ng spelunking sa Sumaging, isang mahalagang katanungan ang binitawan ni Jory. Sino gustong pumunta doon? Kailan pa ba umatras ang Pinoy Explorer Team sa mga pagsubok? Lagi-lagi sa ngalan ng bagong kaalaman at bagong karanasan, kami walang inuurungan. Ito ang tinatawag nilang The Tunnel. Sa bahaging ito ng kuweba, mas makitid at mas masalimuot daw ang daanan. Kaya mas exciting din. Pero kung makipot ang nilakaran namin, mas makipot ang butas na papasukan namin. Nakikita niyo yung butas na pinapasok ng aming direktor na si Roel Santiago? Diyan kami lahat lulusot. At dito tatagos ang butas na yon. Ang style daw para magkasya sa butas ay dumapa ka sa ibabaw ng batong nakahambalang sa gitna, tulad ng ginawa ni Yani. Pero si Valine, hindi na kailangang humiga sa bato. Kasyang-kasya na siya sa espasyo sa gilid. Okay, ako naman. Aminado naman po ako na hindi ako kasing balingkinita ni Valine. Kaya pareho ng style ni Yani ang ginawa ko. The best! Ang sabi ng mga guide namin, lahat naman ng taong nagtangkang dumaan sa tunnel ay nakalusot sa maliit na butas na yon. Dahil napaka-memorable ng ginawa namin ito, kailangan may souvenir. Ay salamat, tapos na ang nakaka-claustrophobia na bahagi ng kuweba. Siguro naman madali na lang ang mga susunod na gagawin. Doon ako nagkamali. Nalimutan ko ang sinabi ng guide namin na may part kung saan magrarapel at lulusong sa tubig. At di lang rappel pababa ang gagawin. Unang-una ay kailangan mag-lateral rappel muna o tumawid ng pahalang sa malapad na bato. Bukod sa lubid lang ang hinahawakan, sa mga singit-singit lang ng bato kami tumutungtong o kaya ay sa mga paa ng mga guide namin. At pagdating sa ibaba, akala nyo ba tapos na ang kalbaryo namin? Hindi ko na matandaan kung gaano kahaba at gaano kalamig ang underwater pool ng Sumaging Cave. Basta ang natatandaan ko, umuusok kami pag-ahon mula sa tubig. Grabe! Yuko ka! Ano mo? Ayun. Oo. Ang init mo na, bali. Mas dali ha? After blowing off some steam, arriba na naman ang grupo namin. Hi, sir! Hello! Welcome! Kaunting pampagising lang sana, pero pakiramdam ko, nawindang ang buong pagkatao ko doon. Pagkaahon mula sa tubig, lusong na naman sa panibagong underwater pool. Paglabas, kakaibang formation na naman ang aming nakita.
And as usual, may dagdag impormasyon ang aming boutique guide. Okay, so gaya na sinabi ko sa inyo kanina na bali yung space center it was being uplifted, no? So, isa po sa mga prueba na ipapakita ko sa inyo na ito'y galing din underwater. So, kita nyo sa mga walls natin ng mga circle plus, mga circle pa rin. Yan na parang evidence na yung place na ito galing din underwater na na-uplift lang siya. Yan. Matapos ang higit kumulang 3 oras, narinig namin ang magandang balita na kanina pa namin hinihintay. Okay, so nalibot na ninyo yung buong cave and this is the end of it. Okay, we're done. We're done. Maraming salamat sa Jory. We had a great time. Tulad na sinasabi ko parate, mga kapatid, tumingin-tingin ka lang. Ang daming pwedeng matuklasan, maging isang Pinoy Explorer! Hi! Pansamantala lang ang kasiyahan namin dahil ngayon, kailangan naman namin bumalik paakyat. Tulad sa pagbaba, agaw buhay rin ang pagpanik sa sumaging. Tanging mga paa at kamay namin ang pinangkakapit namin sa madulas at basang bato. May bahagi na hinihila na lang kami ng guide paakyat. At may part din na kami mismo ang kailangang humila sa sarili namin gamit ang lubid. Medyo mataas din ang batong ito. Ang tansya ko ay nasa 10 feet ang taas nito kaya hindi to biro. Para mas masaya, dagdagan natin ang obstacle na dadaanan ng Pinoy Explorer Team. Sa mga ganitong pagkakataon, importante na nag-iingat at nag-i-enjoy pa rin kami sa aming ginagawa. Kahit ibig sabihin pa ay babalikan namin bawat hakbang at bawat lugar na aming dinaanan kanina. Unti-unti, kaunting pasensya at tiyaga lamang, matatapos din namin ito. Okay, so anong tingin nyo? Ano sa tingin nyo pakiramdam nyo sa ginawa natin? Mahirap ba? Madali. Dali lang. Actually, sa lahat ng mga tourists na pumupunta dito sa Gada, around 70% lang ang nakakapag-spelunking. Which means yung spelunking po is not for everybody. Actually, You're in ina-assess third stage yun, eh. sa lahat po. So, bali, ina-assess muna namin yung mga guests na dadala namin dito bago kami papasok. Kung sa tingin mo hindi namin kaya, ipupwera na namin siya. Pero alam mo, Jory, nakita ko, kuya, di ba? Napansin ko, hindi siya talaga basta-basta. Pwede kang madisgrasya at pwede kang po. mamatay. Opo. Kasi nakikita ko yung gilid, eh. Pag bumagsak ka, matama ulo mo sa bato, eh. Kaya po tayo may mga guides para if you trust your guides, walang mangyayari sa inyo. So, bago pa sa sinabi mong yan, gusto ko lang pasalamatan ikaw and the guides, lahat kayo, no? Thank you very much. At sa walang sawa niyong pagsuporta dito sa kuwebang ito, meaning, kung hindi sa inyo, hindi ito may experience ng taong bayan. Totoo yan. Hindi lang ng mga Pilipino, kundi lahat ng mga taga-ibang bansa. Totoo. So maraming salamat sa inyo at sana huwag kayong magsawa. At saka, At Jory, mag-iingat din kayo parate, ha? at saka, kuya, ito yung experience sa buong buhay ko na 43 years old na ako na hindi ko makakalimutan. Iyak yan, iyak yan. Sumi nyo lang. Iiyak na yan. Iiyak na yan. 43 years. Nagpapasok! Okay, so in behalf of my co-tour guides, I would like to congratulate each and every one of you for surviving this game.
Pagkatapos ng exciting na Sumaging Cave experience, sasagarin na namin ang aming exploration dito sa Sagada. Tinuloy namin ang paglalakbay at walang katapusang paglalakad. Grabe! Ang saya dun ha! Ang hirap dun, ha? Oo! Muntik pa ako madulas. Anyway, hindi lang yun yung pwede nyo makita dito sa Sagada. Ayon kay Jory, isa sa popular na dinadayo dito sa Sagada ay ang kanilang hanging coffins. Dahil kakaiba ang kanilang paniniwala at tradisyon pagdating sa mga sumakabilang buhay. Tulad nitong kwento ni Jory. Actually, Sinabi nga kayo na binabanggit mo yung mga burial sites na sinasabi mo nasa... opo, yan nga po yung isa sa mga ipapakita ko. And since nandito na tayo, nandun po sila yung mga coffins natin sa baba. Akalain nyo, meron na palang mga ataol sa may kuweba sa gilid ng tulay na dinaanan namin. Isa po siya sa mga sacred places dito sa Sagada. Itong burial site po ay actually para sa mga women who died during child's birth. Okay, okay. So parang sa amin po, hindi siya katanggap-tanggap na insidente na parang curse. So we have to separate them from the others. Malakas pala dito ang paniniwala nila sa mga pamahiin. Kaya't may kaukulang lugar pala ang mga namamatay dito. Tradition for over 400 years. At ang libingan nila ay sa bukana ng mga kuweba o gilid ng matataas na bundok. Depende po sa klase ng yung pagkamatay. For example, kung may Aksidente? Namatay kayo sa may Doon? mga namatay sa aksidente, may proper place para sa inyo. Hindi kayo pwedeng paghaluin. Sabi ni Jory, ipapasyal niya muna kami sa tanyag na Echo Valley. Hey, dali. Balin, yan eh. Yep. Mga kapatid, andito tayo ngayon sa isa sa mga pinakamahalagang pinupuntahan dito sa Sagada, ang Echo Valley. Bakit Echo Valley? Bakit? Pinoy Explorer! Ikaw nga, try mo nga. Pinoy Explorer! Ako naman. Pinoy Explorer! Uy, ba't binabago mo yung pamagat? Kasi ako lang babae dito. Sorry. Pinay Explorer. Pinay. Ang ginagawa mong Pinay. Excited ako. Ayos. Ang Echo Valley ay tinatawag na paitukan o jump place ng mga taga rito. 15 minutos lang ang layo mula sa bayan. Itong limestone walls ang dahilan kung bakit may echo dito sa gulod na ito. Pero ang mas kamangha-mangha rito ay ang pinakatanyag sa lugar na hanging coffins. Dito mo rin makikita yung pinakamagandang site ng hanging coffins. And doon po yan sa baba. Ayun o. Kuya. Yun ba yun? Oo, ayan o yung mga kabaong. Nakahang doon sa bato. Sa buong norte ba yan? O dito lang sa Sagada? O hanggang sa Benguet? O kung saan man meron ganyan? Actually, sa Pilipinas, dito lang yan sa Sagada. Sa Sagada lang talaga. Pero teka, bakit nga ba yan nakasabit sa gilid ng bundok? The spirit of those people who departed, they are like our guardians. So they must be higher than the ground so that makikita nila kami. Tama. So, yeah. So, nababantayan parang mga angels nga ikaw. Pero ako may nabasa ko niyan, ang pagpaniniwala daw ng mga naiwanan, dapat mas malapit daw sa No. Diyos yung sabi. Actually, Kasi wala pang Christianism nun. hindi, ganito po yan. Sa buong daigdig, hindi lang yung Sagada ang may hanging coffins. May China tayo, may Indonesia, and yung Sagada. Yung sinasabi mong belief na yan, that is Chinese belief po yan. Chinese. May 400 taon na rin nilang ginawa itong ganitong tradisyon ng paglibing. Gaano kataas yan from the ground? Walang measurement yan eh. Okay, hindi naman siya kailangan nasa pinakamataas. Basta importante lang nasa mas mataas siya sa atin. And from our elders also na dyan din nasusukat daw yung kung gaano kalakas yung membro ng pamilya mo. So, Tama. pag mas mataas ka, mas malakas yung mga kalalakihan na membro ng pamilya mo. Pero paano nga ba naiaakyat ang mga kabaong na yan dyan? Ang ginagamit namin dyan para maiakyat yung mga coffins, gumagamit kami ng mga scaffoldings, temporary ladders, mga ganun. Pero paano yan nakahanga na yan? Paano nakapako ba yan? May tungtungan? Ah, ba ng tungtungan yun? sa Parang pinapatong? yung bato, binubutas yan. Tapos nilalagyan ng parang stopper. Okay. Tapos ipapatong. Kahit ba bumagyo, lumindol, wala pa nahuhulog.
Minsan po yung talagang masyado ng luma, talagang mabubulok. Oo, yan. mabubulok na. Pinapabayaan na mabubulok yan. din yan. Oh, Pinapabayaan na yan. Paano sila dinadalo ng mga kamag-anak nila? Hindi sila binibisita kasi we believe na sila yung bibisita sa amin. Wow, ibang-iba, no? Oo. Ang traditional burial practice dito ay kakaiba. Uunahin dyan, i-install muna yung coffins without the body. Ah, And then yung body, i-wrap lang siya into a cloth. And then yung mga tao, bubuhatin yan isa-isa. Pagpapasa-pasahan yan, parang bola. Ang patay ay pinapaupo na naka-fetal position o tulad ng isang sanggol sa sinapupunan. Pinapausukan ito ng ilang araw at pagkatapos ng angkop ng mga ritual, handa na itong ilibing. Gaano naman kaya karami ang mga nakalibing ng ganyan dito sa Sagada? Hindi na po natin mabilang. Lagpas 100 ba yan sa tingin mo? Talaga? Ah, marami Lampas 1,000? Kung yung nandiyan lang, siguro aabot na mga 10. Pero kung titingnan niyo yung trench na yan, lahat yan may coffins yan. Lahat siya meron yan. Kasi dito hanggang sa burial cave na mapupuntahan natin, connected yan. So coffins lahat yan. so isang malaking cemetery yan. Parang ganun po. Tumama din ako dito. Ang gusto ko rin makita, sana mapuntahan din natin isa yung sa, gusto ko rin importante rin makita natin yung sa kuweba. Pupuntahan po natin yan. Ayun! Okay, halika na, umpisa na natin to. Marami pa tayong gagawin, mga kapatid. Let's go, saan tayo? Ito, lakad ulit. Ganito sa Sagada, pati suwelas ng sapatos, pwede ring masagad. Sa wakas, narating din namin ang Lumiang Cave. Welcome to the burial cave. Ito po yung burial cave na sinasabi. Yung mga dinadala po dito, sila yung mga bali tinatawag na elders of the village. Elders, okay. Mga matatanda naman. Pwede ba tayo lumapit? Pwede po. Halika, Uy, may nakikita akong buto doon, nakalabas. Aba, ang tapang ni Valin, gusto pang lapitan at silipin ang mga coffin. Napansin naming ilan sa mga ataol ay maliliit. Ayon kay Jory, Tayo, nung lumabas tayo from our mother's womb, we are like in a fetal position. Yeah. So they also want to depart that way. So lahat ng mga bodies inside. Lang talaga sila. Para babalik sa dati. Opo. ipinaliwanag din ni Jory ang ibig sabihin ng mga design sa ibabaw ng wooden coffins na kadalasan ay gawa sa pine woods. Lahat ng mga artifacts, sa mga handicraft ng Sagada, kung makikita niyo yan, may mga, it's either carving siya Yes. or drawing of a lizard. Lizard. Actually, dito sa Sagada, lizards are a sign of longevity, prosperity, and good luck. Okay. Kahit wala kaming religion noon, we still believe in life after death. So we believe na yung mga lizard na yan, sila ang magiging guide mo life after death. At habang nagpapaliwanag si Jory, ito namang si Valin nag-explore mag-isa at may nakitang Parang ako puro lizards, ipugaw din. May nakita akong bungo. Saan? Naka-round pa yung head. Saan? Sa dami talaga ng madidiskubre dito sa Sagada, mabubusog ka sa dami ng kaalaman tungkol sa kultura at tradisyon ng mga taga rito. Pero si Valin, Ano? Tara na? Bakit? Gutom na ulit ako eh. Let's go! Gusto niyong matikman yung pinikpikan? Yon! papatikim daw nila sa amin ang isa sa mga pinakatanyag na pagkain dito sa Cordillera Region. Ang pinigpikan. Dami rin natin ginawa today. Ha? Ano masaya pa din? Nag-enjoy ka? Gutom lang. Gutom ka lang. Kaya Ano naman ang lalim no? grabe naman kasi talaga yung ginawa natin talaga today. Kaya ngayon naman, kakain naman tayo ng tinatawag nilang pinigpikan. Ito nga sa atin ni Jory tungkol sa pinigpikan, Jory. Okay, bali yung pinikpikan isa yun sa parang pinaka-original na delicacy namin sa Sagada, no? Sa Sagada mismo yan. Yung pinikpikan, karamihan, sa pagkakaalam nila, parang tinotorture mo yung manok. Pero may mga reasons kami kung bakit namin ginagawa yan. Yes. First reason dyan is, habang pinapalo mo yung manok, yung dugo nun, parang nagkaklat siya sa loob, which will add the aroma. Okay. Magbibigay ng parang traditional aroma sa Sa manok. Opo. Now, the second, there is, yung pinikpikan, ginagawa yan during special occasions. For example, yung mga rituals,
Yung mga, pag may birthday, Birthdays. pag may mga bisita. Yeah. Ganyan po yung paraan sa paggawa ng pinigpikan. Yung pinapalo, di ba? Habang pinapalo, narinig niyo yung iyak ng manok. Yun. That symbolizes na nag-iimbita ka. Iniimbita mo yung mga departed loved ones mo to come join you in the feast. Yung gagawin dyan, babawasan yung balahibo tapos susunugin. So pag sinunog mo actually yung balahibo ng manok na yan, parehas din yun sa iyak ng manok. Parang yung amoy, yun din sign na nag-iimbita ka. Iniimbita mo yung mga namatay mong kapamilya po. Ayan, ready na ang ating manok for the rest of the process. Manok, yung buong manok ba ginaganon din? Opo. Hanggang sa maalis na yung mga balahibo niyan. Hanggang sa parang nagiging dressed chicken na sa. Baliktad ang manok eh. Kung kailan dinedress, saka nawawala ng balahibo. After na nawala na yung balahibo niyan, kakatayin na siya. Paano yung naman loob? Tinatapon nyo? Hindi rin. Nililinisan namin yan. Kasi niluto. Niluto eh. Actually, yung manok lang yan sa kayong etag. Ang etag o ifugao ham ay mga lamang parte ng baboy na inasinan, binilad sa init at pinausukan sa kanilang mga kusina. Ngayon sinasamahan na rin nila ito ng gulay. Makalipas ang ilang oras ng pagpapalambot, ayan na ang pinakahihintay nating pinigpikan. Siyempre, hindi namin nakalimutang magtabi para sa mga inimbitang kaluluwa. So nakita nyo naman, ito yung pinigpikan. O, game? Ay ba kumain na tayo? Gusto ko na tignan muna itong pinigpikan na to. Chicken ko dito. Kuya! Babe! Sarap pa. Ganito yung pagkain namin siguro. Actually, hindi kami gumagamit ng kutsara, tinidor. So, kamayan lang talaga. Oo. Tsaka mas masarap kumain pag kinakamay. Ganyan ang rule ng pagkain namin ito. Hindi ka pwedeng tumayo hanggat hindi mo naubos yung nasarap mo. Yari ang diet ko rito pero dahil tradisyon ito, dapat namin sundin. Ayos! Ba't ang papayat ninyo? Habang kumakain kami, ulit, pasasalamat sa inyo. Maraming salamat sa pagpaalaga nyo sa amin dito. Gawin nyo to. Pagdating sa kainan, di magpapahuli ang Pinoy Explorer Team. Waha! At pagkatapos ng nakakabusog na salo-salo, roasted marshmallow for dessert naman. Ang saya talaga.